Ang 2026 season ng Perf Talk ay hatid sa inyo ng ating generous sponsors. Silent Noise, ang inyong one-stop DJ shop ay nag-o-offer na rin ng gig-ready guitars and accessories, professionally set up at ready to play. Bumisita lang sa pinakamalapit na branch sa inyo, BF Homes Parañaque, Mandaluyong, Pampanga, or pumunta sa silentnoise.ph. Link in the description. Turn those tables, bend those strings. Guitar Pusher's Great Gas Sale, a Want to Sawa sale event. Samantalahin na ang best pricing sa top-notch brands all day, any day while stocks last. Saklaw ang mga gitara, pedals, amplifiers, recording gear from entry-level to the top-of-the-line models ng almost 200 brands. At dahil nanonood kayo ng Perf Talk ay may extra 5% discount kayo on top of the sale prices. Again, link in the description. Okay, welcome mga Epektos. Welcome to Perf Talk. Kasama ko ngayon si Jerome Velasco ng Teeth, Pupil, Hello. Mongols, superstar producer. Yan, hindi naman. Marami na rin nagre-request kay Jerome for Perf Talk and maraming salamat na nagkaroon tayo ng time ngayon. Thank you so much. And we're here at Silent Noise. dito sa Silent Noise. Oo, Thank you for having us. So, maraming salamat sa pagpapagulo sa inyong magandang store. Kung may kailangan kayong musical instrument essentials, pati na rin mga gitara, pati na rin mga magandang setup na gitara, punta kayo dito sa Silent Noise. BF Homes, Phase 3. Phase 3, Aguirre. Yeah. Basta anyway, yung link nila ilalagay ko sa video description. Yun. Okay. Yes. Kailan tayo huli nagkita? Sobrang way back 90s pa. Talaga? I think so. Holy shit. Okay. Oo. tagal na. Oo. Yung siguro sa mga hardware syndrome days. Oo. And Hindi, tsaka kasi pag nung time na yun, busy ka, tapos yung mga gigs natin sa liwa. sa liwa talaga. Sa liwa, oo. Iba. Tapos yun, tapos latter part ng 90s, yun yung classical era ko. Classical. So hindi na ako active sa band scene doon masyado. Konti-konti na lang. Anyway, maraming interesting na pwede tayo pag-usapan dahil si Jerome yung in the history of Perf Talk sa lahat ng episodes, ikaw yung tunay na South Boy. Yes, tayo. Tayo, di ba? So yun yung pag-usapan natin yung eksena dito. Kasi nung time nung 90s, parang yung bawat lugar parang naglilimliman ng mga mga musicians, di ba? So tayo dito sa South, nagde-develop tayo ng atin, tapos yung sa North, sila sa area nila Mike Elgar, may sarili din sila. Then eventually, nung nag-gig na lahat, saka naglabo-labo. At saka many don't know, nagpa-lesson sa OK Perf sa 3 hours sa music Yamaha School of Music. 3 Uh, hours yung hub ng mga musicians doon. So, yeah. Naka-BC Rich pa siya noon. Na Warlock. So, parang nainggit ako. Nakita ako sa RJ na parang ganun. Yung RJ Masa na splattered yung paint. Sabi ko, sige, score na natin. Mura lang yun eh. Wala pang Stranger Things nun. Sabi nila mga kabanda, parang Cinderella. Mga ganun. Yung splattered na. 8 glam. Kanyan, Sunset Strip rock. So eventually, pinang-practice ko lang yun muna. Tapos humira muna ako sa mga friends ko ng mga guitar. So yung early guitar ko sa Teeth, parang yung RGX. Yamaha. 112. Pero before ka nag-sign up ng lesson sa 3 hours, Raon na Strat. Raon na Strat. Kung naalala mo pa yun. Yun nga, tapos kasama ko si Ebert magpa-lesson sa iyo nun. Anong kulay yun? Black yun. Black. Black siya. Pero bago nun, paano mo naisipang mag-gitara, mag-lesson? Kasi si Ebert, yung friend ko,
gusto rin niya matuto. Tapos parang ako rin gusto ko rin matuto. Tapos siya rin nag-introduce sa akin ng mga Hendrix na mga best of Hendrix na cassette tape. Tapos pinakinggan ko. Sabi, tara, magpa-lessons tayo. Tas, Hendrix kagad? Amboy siya galing States din I see. Oo So, tas classmate namin si Egay. Sabi niya, try niyo. Egay Quesada? Quesada. Try niyo sa 3 hours. So, sige, so pumunta kami doon. Tas parang ang setup mo, sabay na kami. Or yung 3 hours na sabay kami magpa-lessons. Yun yung time na, kung lang ako, ilang taon ka na nun? I think second year high school ako nun Parang mga ganun. Konti lang tanda ako sa'yo. 1991 siguro. Baka early 1991. Summer ng 1991. Yun. Kasi alala ko nun, nakapasok ako magturo sa 3 hours ko 15 lang ako nun Yes. So kahit ako yung teacher, magkakabatch tayo. Magkakabatch tayo, di ba? Kasama doon, sila Junji, sila Nathan, tapos yung mga kapatid ni Nathan. Si Condon, si Tim Cacho. Tim Cacho. Kasama din siya doon, tapos sila G3. Yun. G3. G3 Misa. Pero yung curriculum ko noon, Paul Gilbert, kasi yung natutunan ko sa previous teacher. Previous teacher ko. So kung ano yung material yan, yun yung pinapasa ko. So, Hendrix ka pala kaagad. Pero ang naman natin nung mga finger strength muna Tapos nag-start na tayo sa pentatonic. Tapos yung mga alternate na. Tapos umabot ka ba sa Paul Gilbert? Hindi na. Basta yung mga slides na. Nice. Yeah. Okay. Nice. Kung bakit hindi ko tinapos yung mga ganyan. Ang lamig kasi ng aircon dun. Tapos minsan sa corridor tayo dahil punong-puno yung daming estudyante. Dami. Minsan sa corridor na lang tayo or sa likod. Ayun. Ang lamig ng aircon. Wag na muna. Okay na ako dito sa... Ngayon, after nung lessons, ano na yung pinasok mo? Eto, friend natin si Jenny, yung Quesada. Kinontak niya ako na magkakaroon daw siya ng music school na sarili niya. Tapos kasama ka raw doon. Tapos tinanong niya, pwede ba raw magturo? Sabi ko, ba't ako magtuturo? Kasi lang ako, estudyante ako ni Perv. Sabi niya, sige na. Ayan. So it became na yung establishment here sa BF na pangalan House of Music. LVQ, House of Music. LVQ House of Music. Doon tayo. Yun yung tambayan place namin ni Perf dati. Mas ko na yun. Actually, nung time na yun, mas more on nagja-jamming na lang tayo nun. Nagja-jamming. Palitan ng resource. Tapos palitan ng influence, gano'n. Mga teachers natin doon. Tapos nagbabanda-banda na rin tayo nun. Alala mo yung banda mo nun? Before Teeth ito Sila Mike din, yung Rip Shifta. Rip Shifter. Tapos sa Binyan kami tumutugtog. Binyan? Sa restaurant ni Piding, yung beef eater. Tapos, kayo naman, Strange Days? Hindi, iba yung Strange Days. Kung kami, Altered Lives. Altered Lives. Minsan nagkakasabay tayo sa mga schools Bene. Battle of the Bands. Bene. Or sa may Intramuros yata. Sabay tayo. So, Intramuros, kung yun, Mapua, yes. Pero teeth na kayo nun. Teeth na kayo nun. Tapos, ang singer ko nun, si Eugene Murphy. Alala ko yun kasi kalalabas lang ng... Pearl Jam na Versus. Tapos parang mag-unan pa tayo, tutugtugin nila Perf. Glorified G yata yung tutugtugin nila. So yun. Sige, Animal na lang tayo. Animal. Tsaka, nag-daughters din yata kayo, di ba? Parang ganun. So, tapos yung mga tao, gulat na gulat. Parang, kalalabas lang yan ba't tinutugtog niya na? Ganun kasi dati. Basta may bagong release, parang unahan yan kung sino yung makakatugtog. Kasi instead na i-cover mo yung sikat, cover mo yung bagong album na hindi tinutugtog ng lahat. Kumbaga, way yun para maging unique ka pa rin.
Pero at the same time, parang, una kami. Oo, na kami. May tab na kami nun. May mga ganun. May tape. Galing US. Tapos yung tab ba sa Quezon City, yung siniserox na pangalan Fade to Black. Fade to Black. Oo, si Eric yata, may-ari nun dati. Yun, bumabiyahe pa kami doon para makakuha ng tabs. Parang yun yung powers namin. Tapos meron din dito, di ba? Yung Crush the Cherry. Crush the Cherry. Sa kung pa sila nun, sa Fort Estate. Fort Estate, Crush the Cherry. Crush the Cherry. Yan. So, Crush the Cherry yung South, Fade to Black yung... Sa QC. Sa QC. North. Tapos may sinabi ka kanina, Zen Johnny. Zen Johnny, dito naman sa BF din yon, parang rentals ng mga magazines na mga trip mo. For us, yung Guitar World at Guitar Player. Yun yung ano namin, mga research na, mga information doon namin nakukuha. Mula sa tab hanggang sa yung mga interview, yung mga gear nila, di ba? Tapos syempre yung mga ads. Ads doon. Tapos yung ending si Steve Morse sa may editorial siya sa ending, And then yung sa mga CDs naman, dati rinirent ang mga CDs Tapos dito sa BF, ang dami nun. Meron isa yung soundtracks. Soundtracks. Doon maraming mga CDs doon na mga essential music. Doon ako nagre-rent. Tapos yung nag-effort pa sila magpasok talaga ng mga hindi locally released, di ba? Ano yung mga nahanap mo doon na wala sa Odyssey? Ay, yung mga luma, yung mga jazz, mga Elvis Costello, yung mga samba, mga nandun Okay din Noong time na yun talaga, sariling research ka. Research ka Tapos sa mga bago naman, yun, may mga bago rin silang dumarating ng nandiyan na yung mga bago ng Nirvana, or may Morrissey, bago pa lang yung mga Morrissey nun. Yun. Kasi, alala ko pag babasa ako ng, let's say, guitar player, no? Steve Vai interview, tapos sasabihin niya, I listen to Steve Ray Vaughan. Tapos, hanap ka na nun. Pupunta ka sa CD rental. CD rental or ako sa Odyssey nun, yung mga hindi kilalang tape, kasi nire-release din dito pero nasa isang sulok. Tapos andun lahat. So magkakasama yung Stevie Ray Vaughan, Black Crowes, tapos yung mga hindi kilala, Cry of Love, pati nga yung mga Surfing with the Alien, dun din Tsaka yung unang album ni Satch. Doon ako doon, tapos mas mura yun. Mas mura yun. kung 120 pesos yung popular release yun, mga 80, 90 lang. Minsan kahit unknown, susugalin mo na lang yung pera mo Baka okay. Minsan, jackpot, ang ganda pala nito. Ganun yung nakuha ko yung solo album ni Nuno, Schizophonic. Kasi sa picture, parang Marilyn Monroe, di ba? Schizophonic. Tapos nakita ko lang Nuno Bettencourt. Parang okay yan 70 pesos, pwede na. Yun. Hindi mo, panalo pala. Yun yung mga internet, pre-internet. Wala pang cellphones, walang internet. Lalabas ka talaga, tapos hanapin mo yun. Hanapin mo. When you're ready for New Pedal Day, use discount code GCPerf10 at gcrockboard.com to get 10% off your entire order. You can use the code multiple times and there is no expiration date. Enjoy. Ito yung interesting. So after ng 3 hours, tapos tambay na tayo sa House of Music, di ba? Tapos ang next, nakasama din kita sa UST. Conservatory of Music. Yun, okay rin. Actually, nauna yata yung conservatory. Nauna ka? Nauna ako. Pero nauna yun bago sa House of Music. Okay. 93. Parang ganun. 93. 92, 93. Kasi alala ko na lang, umakyat ako doon. Tapos andito ka rin. Yun, tapos nag-carpool na ako sa'yo noon. Carpool na, Tapos yung mga tambay naman natin doon sa mga steps, sa mga stairs, di ba? Sila... Malik. Si Malik. Si Malik nga diba? Pala. Si Malik. Mas natuto pa ako kay Malik kaysa sa conservatory. Hindi, actually, ang learning natin noon nasa steps, hindi sa classroom. Kasi yung UST at that time,
strict classical eh. Classical Strict talaga. classical, di ba? Si Lala Masikan. No, you cannot do that. Si Dean Fule. Oo. No, you cannot do that. Tsaka yung solfeggio teacher ko na yun, favorite ko rin yun. Sino doon? Yung lalaki, nakalimutan ko na eh. Ranera? Pero favorite ko solfeggio kasi kinakanta mo yung notes. Yeah. Yun. Yung, naging kaklase mo ba si Peter Namit? Peter James? Not sure. Okay, so gitarista yon. Pero perfect pitch. So pag solfeggio, syempre huli niya lahat, di Huli ba? niya lahat. Tas laging, well, alam mo naman yung style of pitching dito. Kayo mga singer, gitarista yan. Bakit hindi niyo makuha? Talagang shaming. Yung lessons talaga, yung major mo, guitar, minor mo, piano, tas nag-e-etudes tayo. No? Yun. So, may pulot din. Actually, yung karamihan ng approach ko sa theory, doon pa rin galing. Doon pa rin? Yes, di pa rin. Maraming mga... counterpoint? Yung mga ganun. Counterpoint, Kasi instead na kinausap ka rin ba nun nung tinanong ka kung ano yung major mo, tapos dinidiscourage ka mag-guitar major? Oo, kasi may myth daw na pag nag-electric ka, hindi ka pwedeng mag-classical. Or pag tagal lang, isa lang. Bawal ang peak. Oo, hindi ka matututo yung parang gano'n. Ako, kinausap ako noon, tapos sabi sa akin, guitar major, sayang ka, iho. Ba't di ka na lang mag-orchestra? Alam mo yun, violin or cello? Sabi ko, hindi naman ako interesado sa violin or cello. So, sinabi ko, nag-theory major ako noon. Tapos nagwa one-on-one kami ni Mr. Ranera. Tapos doon, kasi aral siya sa US. Yeah. So meron siyang mga concepts na outside of European classical. So karamihan doon na-apply ko pa rin ngayon. Nice. Yun. Pero tas at the same time, tuloy pa rin. kahit bawal mag-pick, tuloy pa rin yung tayo magbanda nun eh. Diba? So teeth na yun, Teeth diba? na yun. So parang minsan may conflict sa schedule pag may mga classes. Siyempre. Kailangan kong may gig sa gabi. So yun yung mga tinatakel dati. Ako naman, sabay yung River Maya at Hardware Syndrome. So yun yung ginajuggle ko. So syempre, pag may gig or may ensayo, Diretso na. alam mo na kung ano yung isa-sacrifice mo. Oo. So may studio pa ako dito nun. Perfect studio. Jammingan ng lahat, di ba? Minsan ako nagbabantay, di ba? Nasaan yung susi? Nagkaroon ng time yun. Ako magbubukas, wala ka pa, tapos magre-rehearse. Yun. Yung saga, nagre-rehearse doon yung saga. Saga. Galing nun. Wow, tawag dito. Ang dami namin history ni Jerome. Okay. May recording pa doon, yung yung recording system mo, parang VHS na... Ay, hindi, bago nun, 4-track. 4-track, So, yung 4-track na yun, nag-record yun ng demo ng Sugar Hiccup, ng Agaw Agimat, ng mga punks. Solid. Yun, so, tapos, eventually... IOV? Hindi ko maalala. Pero yun yung early days. Talagang 4-track lang yun. Fostex na 4-track cassette. And then, naging ADAT. Nung naging ADAT, saka dumami yung recording dates doon. So, mga demo na. Yun, mga demos ng River Maya. Yung unang demos ng River Maya, 4-track cassette yun. Okay. Yun. Yun yung bagong sali ako sa kanila. Tapos parang saga sila nun eh. Tapos nung umalis, nag-first gig sila na medyo hindi maganda yung reception. Parang nawala ng at some point nawala ng gana yung management. So hinahayaan lang, nakabook pa rin. So hinahayaan lang sila magkukan. Lagi ako nanonood ng rehearsals nyo nun eh. Yung first gig nyo ba yung sa BF Resort sa tapat ng Cecil's? Yung ako na yan. Ikaw na yun? Ako na yan. Ako yung roadie mo nun. Di ba? Ako yung roadie mo nun, men. Wireless ka pa yata nun. Tapos walang nakakakilala sa amin nun. Pero parang,
Pero nung sumali ako, ang ginawa ko nun, so instead na parang inaayos yung repertoire, sabi ko, may mga kanta ka naman record natin yung demo. So doon nagsimula yon. And then na-excite ulit. And then shinap yung demo hanggang sa nakuha ng BMG. Nice. Yun yung story doon. Pero kayo, nagulat na lang ako isang araw, biglang nagdala ka ng demo nagdala ka ng recording sa studio. Tas yun na yung first 2 songs na nilabas sa LA. Sa LA 105. Yung Laklak tsaka ano yung second? Falling Apart yun yung English. Ang sinubmit namin yung Falling Apart. At saka yung Laklak. Pero ang pinilay nila yung Laklak. Tapos sabi namin, mali, dapat yung Falling Apart daw. So tinawagan namin. Tapos sabi nila, sir, mukhang nagkiklik tong Laklak nyo So, ito na lang. Ganun ba? Kasi yung Laklak nun, yung para sa amin, parang ano lang, parang trick lang. Wala lang. Gusto namin yung English na muna yung munang i-release. Hindi, kasi nun, ang gusto natin, dapat yung astig muna. Di ba? Di ba? Yung hindi tunog local. Yung Laklak yung nag-click So, yun na. The rest is history na yun. Saan kayo nag-record nun? Sa New Manila hindi ko na maalala actually Tapos ang effects ko pa noon yung Zoom 9001 o 002 yung kinakabit dito. So in a way direct. Direct na. Hindi mo nilagay sa amp? Hindi ko nilagay sa amp. Tsaka walang amp doon sa studio na yon So dinirect niya ako tapos so medyo klaro nga yung unang demo namin. Actually, mas gusto ko yung demo nyo kaysa album ako rin. version. Mas may ano yan Siguro mas may mas may dating. Yung presence niya. Yung lead pa nun, yung Dali. Maraming may gusto makita niyan. Sige, ulit. Nice. Actually, nung ginawa ko yun, on the spot, kasi parang okay lang may lead. Parang ako naman, kailangan talaga ng lead. Walang maisip na lead. So, ano na lang, parang yung LSS ko kasi noon, yung sa singles na nakaset yung compilation na nandun yung Soundgarden. Soundgarden, Temple of the Dog. Yung Birth Ritual. So, yung ending nun parang may mga, ano ba tawag dito? Double stops? Double stops. So, yun yung umaano sa utak ko. So, yun na lang yung ginawa ko. Parang F sharp na. Mali yung ginagawa ko dyan. Akala ko kung yun. Akala ko gano'n. Doon pala. Okay. Okay. Akala ko gano'n. Parang gano'n. Okay. So, double stops pala tawag doon. So, yun. Double stops. Siyempre, ngayon, kung na yan kumbaga, nasa level na yan ng beep tsaka yung mga ibang Juan de la Cruz kasi parang yan yung isa sa staples ng 90s na Pinoy rock. Di ba? So ngayon kasama na yan sa jamming songs. Jamming song sa karaoke. Nung time na yan, syempre since technically B-side siya, di ba? Inisip niyo ba na magiging ganyan? Hindi namin naisip na sasabog yung song na yun. To the point na every radio station
biglang may laklak na lang na lumalabas. Hindi, yung So, maganda kasi, di ba, biglang may tunog na mabigat na grungy. Pero sa mga pop station, 97.1, di ba, yung mga 93.9. Oo, yun. Di ba, hindi expected yun eh. Pero yun na rin yung pag-change ng landscape ng OPM nun eh. Yeah. Oh, kasama kayo sa nagtulak nun. Yes. Kasi bago Kayo nun. rin. Oh, hindi, tayong lahat. Tsaka yung record company na talagang nagpro-promote tayo nun. Na parang nabuksan yung diwa nila. Na, ay, okay, meron din palang eksenang ganito. Hindi lang lahat mabait na OPM. Parang ganun. Okay, nung nag-hit na yun, tapos alala ko na dumalas kayo mag-rehearse sa studio. Tapos yun yung nagsusulat na kayo for the major, album, diba? sa major record. Tapos, so, meron na kaming mga 5 songs nun. So, we have to add another 5 para 10. So, naalala ko, ikaw pa yung yung sa Me. Yung intro nun, si Perf yung gumawa. Kasi wala kaming maisip na intro eh. So parang, ang progression ko lang nun, A, F sharp, B, E. Tapos, baduy naman pag walang, paulit-ulit lang na ganun. So, si Perf, every breath you take. nandun siya sa labas, iniintay niya kaming matapos para makauwi na siya. Sabi na, Perf, isipan mo naman ang intro to. Sabi niya, saan ba yan? Sa A. Sige, parang ginawa niya pa. Ito, meron na ako. Sabi na, oy, okay ito. Ayos yan. Sabi ko, Perf, anong chord yung ginawa mo ganyan? A7. 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 So, yun. So, Perf parang, yun. naisip ko kasi since parang ang common na progression yung nasa kanta, gawa tayo ng kakaiba. Tapos parang, ito yung nakakagulat yun. Parang hindi expected. Hindi expected. So, tuwan-tuwa kami doon. May royalties ka doon, feeling ko. Nice. And then, yung main record na, saan ni-record yan? Audio Captain. Same. Same as sa Dun din Alamid. kami. Sa, ko, yung mga iba rin. Yung first album ng Maya doon. Maya, nakita ko rin yung album ni Atsushi, nandun din. Andun din siya. Sino engineer nyo? Si June Reyes, Tatang June. Okay. Sa amin si Arnold. Si Arnold kabilang Valores. studio kayo. Kabilang studio. Yun. Pero nagkasabay ba tayo nun? Yeah. Kasi naalala ko parang tumatawid ako ng studio nun tapos nakikita ko kayo. Kasi yung gubat din kasi si Rico may parang contribution rin doon. Okay. Yun. Tapos ang dami din. Side A yata, nandun din. And yun, isa yun sa top dati. Martin, lagi doon. Maraming mga pop songs. Kung din, POT. Din. Dami. Okay, at nalalam ko ano yung rig mo nun? Yung Zoom pa rin. Tapos ang producer namin nun si Robert Javier. So siya yung nagpro-provide ng mga amps. So siya yung nagsabi na try natin ang keyboard amp para maiba sa ibang rock na lumalabas. Okay. Kaya ganun yung tunog. Parang fuzzy na talagang yung ganun yung nangyari. So, okay naman. Nagustuhan rin namin. Kung lang yun eh. Parang tingin ko kaya ako preferred yung demo kasi yung una ko narinig na tapos nagustuhan ko ng husto. Alam mo yun. So, parang pag meron ka ng ganung attachment, kahit ilang beses mo ulitin yan, parang doon ka pa rin sa pinakauna mong nagustuhan eh. Nag-latch on, di ba? Demoitis. Demoitis. Yung idea mo ng tone ba laging ganun? Yung medyo malaki na buhag ka? Before nun kasi,
As in, wala akong alam. I was a kid na first time ko mag-recording. So, eventually, parang hinahanap ko na yung sound na gusto ko. Ano yung una mong, ano yung una mong tinotone chase? Yung sa The Cult, si Duffy. Oh, Billy Duffy. Billy Duffy. Oh. Aling album? Well, yung Electric. Okay. Yung ACDC. Basically, ACDC yan. Basically, ACDC. Nahanap ko yun, pero hindi ko alam how to achieve that. So, yun. May mga ibang pedals ako. DS1, tinaray ko, MXR Plus, Distortion Plus, para hindi nag-click. Nag-stay na ako sa Rat. Rat? Regular Rat lang? Regular Rat. Rat 2. Rat 2. Oh, okay. Yung 90s. Okay. Available ba dito yun nun? Sa Green Hills. May music store sa Green Hills dati, di ba? Yun. Hindi ko na alam yung name ng music store. Pero nabili ko kay Doc. So, nung binili ko sa kanya, yun na parang napansin ko, uy, okay to. Tsaka parang narinig ko gamit ni Nuno Bettencourt at tsaka ng mga alternative bands. Sabi ko, ito na yun. Nung time na yun, wala naman tayong mga amps nun eh, di ba? Wala. Nakasalalay tayo sa backline eh. Sa rental eh. Rental. Or kung ano man yung sound system ng... Ikaw, nagdadala ka ng amp nun dati. Oo, kasi yung amp ko yung distortion. Yung amp ko doon dati yung Bronco. Fender Bronco. Yung maliit. Dala mo sa Dread. Tapos yung favorite nating amp sa studio mo, yung Carl's Bro. Carl's Bro. Walang nakakalam nun. Siguro konti lang. Oo. Kasi yun yung available sa JB nun eh. At saka pag rekta, okay. Ang ganda. Hindi, yung available sa JB na maayos yung distortion. Yun, Carl's Bro. Bumili ka, dalawa. Hindi, pang studio yan. Pang studio. Isang silver face, yung medyo vintage nun. Tapos isa yung itim, yung modern. Oo. Favorite ko yun. Dati. Yun. Grabe. Carl's Bro. Meron pa ba nun? Wala na. Nakita ko sa Music China pero PA. Hindi na guitar amps. Tsaka ako yan UK na, Europe na brand yan. Hindi, dito lang lumabas. Tsaka also yung concept na dahil nga naka-multi-effect ako dati, hindi ko pa alam yung isi-send mo pala sa return. Oh. Diba? Para, so dati sa Dread, rekta ako sa input from the multi-effect. Patong yung nagpatong yung amp. So, minsan ganun yung sound. Pero, hindi naman alam ng mga tao. Gusto pa rin ng mga tao. So, okay lang. So, yung mga gitarista lang, mga nerdy stuff lang ng mga gitarista, yung pala yun. Lalagay mo sa return. Oo, sa return. Ako wala. Hindi natin alam yun dati. Basta pag multi, saksak sa input. Yun. Lagay. Dahil clean mo lang. Okay na yun. Okay, so ngayon, nakarat ka na. Meron ka ibang pedals na sinasama doon? Usually, mga delays lang. Ano ba yung setup ko dati? Skumor pa ng Zoom 5052 for modulation. Kasi ang pangit nung distortion doon. Dahil alam ko na yung tone ko. So, ginagawa ko siyang modulation machine. Tapos ang ginamit ko pang line selector switch nun, yung Boss power supply. Pwede mong gawin PSM. Pwede mong i-loop na lang yung multi-effect tapos yung analog pedals mo dun sa input. So, may line selector ka na rin, in a way. Yun yung style ko dati. Yun lang, maingay yung pedal board ko dahil nag-mix yung multi at saka So, that time, kung pa yun eh. Pati mga power supply solutions. Wala pang mga one spot nun. Kulang. Yung mga power supply natin, yung nabibili ako sa Guadalupe ko binibili. Ako, yung may sinuscrewdriver mo, kung ilang volts yung gusto mo. Tapos yung dulo yung cruise, di ba? Positive or negative, di ba? Tapos pagsaksak mong ingay. Ingay. Kasi kulang ng amperes. Lalo na ako sa digital. Or yung mga boss pedals, maingay din yun eh. Naka-digitech ka pa dati, di ba?
Hindi, Zoom. Zoom Zoom, rin. Zoom. Oo. So, actually, siguro dinaanan ko yung karamihan ng mga Zoom na multi-effects nun eh. So, una 505, Oo. tapos yung 505-2. Hindi ko pala dinaanan lahat. So, yung mga 10, 10, 30, 30, hindi ko dinaanan yun. 707. Parang nagkaroon ako pero sandali lang. Sandali Yung lang. may expression May pedal. expression pedal. Kasi tumalon ako sa kuna yung GFX 8. GFX. Kasi yun na yung may XLR out, tapos basta rekta na lang ako nun. Kumbaga, since hindi reliable yung mga amps, doon ko na-realize yung convenience na hindi nga amp modeling nun eh. basta may cabinet simulation, tapos nun rekta ka sa house, tapos yun na yun. Yun na yun. Tapos maganda nun, hindi ka hihinaan ng sound guy. Kasi siya may hawak ng tunog mo eh. So since wala akong tunog sa stage, gusto niya marinig yung gitara, tataas niya yung, sigurado kung itataas niya yung fader. Yun. Yung pedals mo naka-board o basag o hiwa-hiwalay? Naka-board. O ba, naka-board ka na nun? Parang yung softboard, yung mga lalagyanan ng mga, ewan ko kung laptop bag ba yun, yung ganun lang. Okay. Hindi naman masyadong marami. Yung flat na parang ganun. Okay. Ang meron lang naman ako na Boss pedals nun, mga phaser, tapos yung pitch shifter delay, yun. PS5. Perfect pitch ko pa nabili yun. Discount. Kanino? Kay Mark Flores. Kay Mark Flores. Ayun. Diba? Si Mark Flores. Sa South Mall. South Mall. Yun. Ayan, si Mark, kasama din namin sa UST yun. Mm. Alam mo ba yung kwan? Hinamon niya ako ng pabilisan dati. Ubusan daw ng fretboard. Basta, simula ka sa 24, tapos sino mauna sa 0. Kulit nun ni Mark eh. Si Mark Flores. Ako noon wala akong pedal board. So at the end of the night nakakalat yung mga pedal kasi pag malikot ka sa stage, hahatakin mo lahat ng pedals eh. Sana na lang hindi mabunot, 'di ba? Tsaka basic yung ano mo eh. Parang distortion. Distortion. Minsan, kung sinipag, may delay. May sinipag, delay. may wa. Wala kang pero effect, wala kang mga phasers, flangers. Wala. Wala. More on, ang gaganda ng mga leads mo nun dati. Mas nakafocus ako dito dati kesa sa tone. Basta meron na akong okay na distortion, okay na ako doon. Lately na lang ako naging interesado sa inisip natin dati Van Halen, di ba? Nakasaksak siya sa Marshall na nakatodo. Pero pag ngayon na pinakikinggan ko na ng maayos, may phaser pala doon, may flanger pala doon, may delay, or may deep. Alam mo yun? So ngayon, hindi na enough yung naka-distortion lang ako tapos tutugtog ako ng Van Halen. Kailangan ilapit ko na yung tunog. Naalala mo yung first guitar luthier natin? Si Mytek. Yun. Pupunta pa tayo sa kanila sa Mandaluyong. Hindi, Makati muna. Makati. Makati muna. Tapos Mandaluyong. Nagpagawa ko ba nun? Siya yung parang first nag-roadie sa amin nung first gig nung Tit sa Araneta. Wow. Pero multi-band setup yun. Kasama ko si Mike nun. Siya yung nag-ano. Siya yung nag-roadie sa'yo. So, pero hindi ka nakapagpagawa ng gitara sa kanya? Sinasamahan kita dahil nagpapagawa ka ng gitara doon. Naalala ko pa yung shape. Ganda. Yeah, yung green. Yung dinrawing ko. Ito ang DBD, the latest Perf de Castro signature pedal. Available na sa inyong paboritong J-Craft dealer. Nung time na yon so nahanap mo na yung Rat, di ba? How about naman yung style ng gitara? Kasi like, ngayon, obvious na magkaiba ka man ng taste eh. Iba. Medyo, from early days, from thrash, new wave, lumipat from grunge to alternative. At saka nung nagustuhan ko yung mga offsets, medyo mura pa siya nun. Dahil hindi alam ng tao na ginagamit siya for alternative. Ang alam lang nila is, Sir, pang ano yan eh, pang mga surf music yan eh, mga pang matanda. Sigurado ba kayo, bibili nyo to? Sabi ko, oo eh.
Sige, so yun, nagkaroon ako ng Jazzmaster, Jaguar. Jaguar. Oh, Jaguar Fender. Nabili ko sa Jupiter Street sa, yung store doon. Sa Ipangko. Oh, Yupanco. So, Anong kulay nun? parang white din. Japan na MIJ. Okay. Si Glenn naman, sabay kaming bumili. Sa kanya yung Sunburst. Tapos, for the first mga gigs namin, tinatry ko, parang, teka, ba't ganito yung tunog nito? Parang hindi ko, magets. Tapos yun nga, yung pickups nun, parang ibang, parang meron siyang mga, iba yung design niya. So, tinanong ko sa'yo, Perf, iba yung tunog eh. Ano kaya ang pickups na maganda? Sabi ko po nga sa'yo, okay bang lagariin ko? Dahil parang single coil yan eh. Para lagyan ng humbucker. Tapos sabi mo, hindi mo na kailangan yan. Ano lang. Pinakita mo sa akin yung Strat mo na pula ba yun? Yung pula. Oh. MIJ din yun eh. Naka Little 59. Sabi mo, humbucker to. Na Seymour Duncan. Uy! Sige. So, bumili ako nun. Nilagay ko. Little 59 na Seymour. Sige na, hinahanap ko yung parang galit na... mas mataba. Mas mataba yung tunog. Tsaka yung compact yung mids. Buti hindi ko nilagari yung... diba? Lagyan ko ng DiMarzio. Pero later on, nalaman mo rin na may ibang gumawa nun, di ba? Oo, nalaman ko sa magazine na yung indie band na Versus, yun din yung ginawa niya sa offset guitar niya. Nilagyan niya ng Little 59 na Seymour Duncan. Oo. So, tingin ko, yun talaga yung way dati nung 90s. Oo. Buti na niyo. Kesa lagariin mo. Oo, hindi. Hassle yun. Yung pala, meron palang single coil na humbucker. Tsaka dati yung construction ng gitara, kung ano yung pickup na naka-design, yun yung butas sa loob. So kung nilagari mo yun, uukitin mo rin yung ilalim para magkasya yung humbucker. So okay na yun. Buti may available na Little 59 sa audiophile yun. Audiophile. Nasa akin pa yun, yung Little 59 na yun. Nasa toolbox ko. Nice. Ano yung sumunod dun? Nag-ano ako, Ibanez na Artcore. Okay. Kasi gusto ko ng semi-hollow. So parang junior semi-hollow siya. Oo. Small body, no? Small bodied. Pero gusto ko yung pag nasa open stage ka, yung nagbabibrate sa F-hole, yung paborito ko yon. Hindi pumipito. Hindi pumipito. Buti na lang. Tapos ang gamit kong pedal nun, yung Shredmaster pa. Yeah. Shredmaster. Di ba? Ma-bass yun eh. Maganda yung bass nun. So yung mayanig talaga yung semi-hollow. Yung paborito ko yun. Kasi usually pag semi-hollow, pinupuno nila ng foam sa loob. Oo nga eh. Sa akin hindi nag-feedback. Okay. So yun yung I think Mongols era. Okay. And for a time, binili ko yung Strat ni Ellie na Candy Red. Yun rin yung ginamit ko dun. Parang nakita ako yun. Carbon stereo oxide era na siguro yung ginamit niya yun. Oo. Kailan pumasok to? Eto. Nakita ko yata to sa Film Music na binibenta ng friend ko na si Paterano, engineer ng Woomworks. So parang sabi ko, sige, ako na kukuha niyan. Ayun. So ito yung USA? MIJ. MIJ, okay. Limited edition na 1993. Nice. Tapos gold pa yung hardware nito dati. Kita ko yung pagka-gold na, no? Tapos nilagyan ko na lang ng Mastery Bridge dahil talagang yung dati umuusog eh. So nilagyan ko na lang siya ng Mastery Bridge. Ito yung second favorite bridge ko yung Mastery. Yung Mastery na may tremolo. Kasi syempre Floyd Rose ako yung first. Pero tapos before ito, yung ganitong style, Goto na 2-point. Pero nakasubo ako na Mastery. Parang anlambot na sobrang musical. Diba? Maganda kasi yung pagka nila, engrave and
siguro lasered or Oo, something. sakto eh. Oo. Tsaka stable, hindi yung... Basta may ginagawa siya na kahit anong gawin ko, hindi nawawala sa tono. May... Last year, nung umuwi ako, may dala akong Novo na naka-mastery. Nilagay ko lang yun sa gig bag, chinek-in ko, nilipad ko rito. Tapos, dinala ko kila Popoy. Kuwan lang, parang tambay lang. Nilabas ko lang sa gig bag, tapos tinutugtog ko na. Tapos hindi ko naisip na, alam mo yun, hindi naman ako nagtono. Hindi ko, so, tinutugtog ko siya ng 2 days na ganun. Hanggang sa, nung nagre-rehearse kami, alam mo, hindi ko pa tinutono ito mula nung LA. Tinanong natin. Sa tuner, eksakto lahat. Walang, walang flat. Parang grabe. Tas ganitong setup. Kung kumbaga dati sa akin, ang impression ko ng Jazz Master, tsaka yung mga may ganitong bridge, parang tingnan mo lang mawawala sa tono. Pero nung after ko ma-experience yung mastery, talagang convinced ako, ito yung second na pinakagusto kong bridge. Sa akin rin, good investment sa akin to kasi tumatalon dati yung mga strings ko. No? Yung barrel yun na gano'n, di ba? Parang screw. Oo, hindi enough yun eh. Tapos ano yung parang ginagawa nung isa dun sa parang content creator sa YouTube, Pushin yung pangalan niya. Okay. Si Mike Adams. Yan. Parang yung ginagawa niya, parang nag-harmonic siya dito. Hindi. Ito, pakita ko sa'yo. Kung tama yung setup mo ng mastery, kasi yung pag-explain niya sa akin, may specific length dapat ito. Nagkaroon ng time na unstable yung mga Jazz Master bridge dahil iniksian nila yan. So itong mga unang reissue, tama yung spacing nito. Okay. So ngayon, pag may distortion ba yan? Yeah. So, kailangan mong i-tune mo ng konti siguro. Okay. Para yung ito, in tune siya. Kasi yung gustong-gusto ko sa mastery bridge ko, parang konti, parang octave harmonic. Yan. Actually, si Mike Adams, si Pushin, sabi niya, hindi mo makukuha eksakto na sa tono yon. So, either masahiin mo dito, or basta lagyan mo lang ng maraming fuzz, tapos titigin mo na malakas. Ayan, kasi parang nasa tono na eh. Yan, isang riff na nasulat ko yun sa offset. Sige. Tapos ito, may mga trick pa siya na yung mga pag-isipin mo nila pag maraming delay yun, di ba? Parang mga noisescapes. So, pag ito lang yung ginagawa mo, wala siya tono. Okay. So, kailangan may tulong ito. Parang so, parang ring modulator effect. ring modulation. Ring. Or fuzz octave. Fuzz octave, yeah. Ito, paborito kong gusto gawin ito. Yung mga may dinalaw ako sa Canada yung sa Rev Amps. So yung parang yung operating officer ng Rev, medyo koloko eh. Tapos yung kasama niya sa podcast nila, parang si Sam Jacobs, siya, formal na gitarista, alam mo yun. So, nung pinakita ko yun, kasi naka-novo siya, pinakita ko, sabi ni Sam, parang, oh no! This is my life! Tapos si Rev, alam mo yung Beatronic Swarm? So, nakikita ko sa YouTube. Yun eh, wild yung pedal na yun eh. Kasi basta may harmonic generator pa siya. Inon niya yung Swarm. Tapos nagkaya gano'n, ang gulo eh.
Pero yun. Actually, isa yun sa dahilan ko ba't gusto ko yung mastery. Yeah. Yan. Ayun, alis din sa gitara mo, nahuhuli mo yun. Magandang pang din yan eh. Oo, lagi ang umano dito eh. Tapos minsan nag-harmony yun. Sino yung isang Nels Klein? Kilala Nels mo? Klein, Yun, Wilco. Wilco, yun. Requirement sa lahat ng gitara niya yun na dapat nasa tono ito. So this one? Yan, kasi tension yan ng spring, di ba? So, pwedeng galawin. Okay. Pero actually, yung setup mo parang okay na eh. Popoy, alam mo na. Yun. Tingin ko bagay sa Novo. Novo. Yeah. Nakikita ko nga yan, ang ganda talaga. Ganda. Okay, ngayon, since napag-usapan na rin natin si Mike Adams, nung nakuha mo to, na-figure out mo ba kaagad yan? No. Especially yung Jaguar. Dahil 3 yung switches nun eh. Oo. So yun, nakalimutan ko na. So ngayon, alam ko na ito, ibang circuit na to. Ibig sabihin nito, wala na to. Ito na yung gumagana. So volume and tone. Tapos pag binaba mo naman to, ito yung volume and tone, tapos basic, H, gitna, tapos neck. Yun. Tapos for a time, tinanggal ko na yung circuit nito kasi pag nagsa-strum ako, tumatama, tapos nag-off. Tapos ngongongo, di ba? Oo, nag-ngongo or nag-iiba. So, pinatanggal ko. Pero ngayon binalik ko. Nung pinalitan ko na yung pickups nito, Montances. Naka. Yun, naka-Montances pickups na to. And kasi dati, ang configuration ng stock pickups ng MIJ, Strat eh. Parang manipis siya. Okay. Or, so, nilagyan lang ng malaking housing? pinalitan lang ni Montances. Yun, medyo na siya, parang jazz master na. Okay. Yung niya. Tapos binalik na rin niya yung circuit na to. Dati kasi, pag nakita rin ako ng jazz master, kaya parang iniilagan ko siya dahil hindi ko alam kung ano to. So nung in-explain sa akin kung ano yung ginagawa nitong extra switch, oo nga no, fun, interesting. Kasi ito yung jazz setting. Tapos, ito yung surf. Ayan, ang ganda. Sige. Parang biglang kakanta, di ba? Yun. Ganda So, ng iba pa siya sa neck pickup. Ito yung sound. Yung neck. Ito neck din. Pero iba lang yung circuit. So, parang swap. Ang nagsaswap ito at saka ito. Yeah. Nagsaswap ito at saka ito. Ito constant pa rin. Nice. Sa gig ba ginagamit mo yan? Hindi ko napapansin na nandun pala siya. Pero mostly, neck ako eh. Neck guy ako. Ayoko yung masyadong matalas. Bridge. Bibridge lang ako pag gusto ko talagang marinig. So mostly neck lang ako. Dito lang ako. Tapos minsan, siniswitch ko. Iba. Minsan, ginagawa kong tigi-tigi-tigi-tigi. Okay. Yun. So, ito lang ako sa neck. Clean, gitna. Out of phase yata ito eh, pag gitna. Tapos pag mga chords, ito, bridge na. Bridge na. Nice. Tsaka naka 500k yata yung tone ko. So, so mas bright pa. Bright talaga siya. Si Pushin, 1 meg. Okay. 1 meg. Weird siya mag-setup eh. So, 1 meg yung mga pads niya. So, bright na bright, di ba? Pero yung mga amp niya nakababa lahat ng treble. Nakatodo yung bass, nakababa yung treble. So, laging, kasi, kailan ko ba siya nakasama? May isang event, kilala mo si 60 Cycle Ham? Napapanood mo yan? Parang. Yun. So, may event siya sa bahay niya sa San Diego. Nagpunta. Doon ko na-meet si Pushin. Tapos laging lahat ng, makikita ko lahat ng amp na sinasaksakan ko. Yung treble, naka 3
2, Yeah. 3, 4, ganun. Tapos Kasi nga- nakatodo yung bass. Oh, bright na nga sa 500K. Oo. Tapos siya naka 1 meg 1 meg pa. Oh, so talagang tas ganito yung just master pickups pa, di ba? Yung jangly. Oo. Jangly. Kaya pag ako naman sumasaksak, ba't ang dilim? Yun pala yun. When you're ready for new pedal day, use discount code GCPerf10 at gcrockboard.com to get 10% off your entire order. You can use the code multiple times and there is no expiration date. Enjoy. So, ngayon, ano yung current rig mo? So, ang current So, rig ito. ko, Jazzmaster, tapos yung backup ko yung Ibanez pa rin, tapos nakamulti ako na Hot Tone, Hot tone. Ampero, Ampero, 2-stage. Ampero 2-stage. Okay. Tapos may, ano yan, Vowpress. Yeah, Hot Tone rin na expression pedal. Yeah. Basically for the convenience of it and nakaka-direct feed na ako to the house. Nag-i-in-ear ba kayo? Nag-i-in-ears kami. Okay. So, yun. So, may sarili na kayong IEM system? Meron. Okay. Mas madali. Mm. Mas madali. So, may built-in amp, na siya. Tsaka, touchscreen siya. So, Ano yung amp model na go-to mo dyan? well, Marshall. Okay. For the dirt. And And, pag clean, mga okay. Fender. Tapos, Naglalagay ka ng extra pedals before? for here, ang plano ko maglalagay ako ng octave pedal kasi lagi namin ginagamit sa live yung octave na leads. Octave up or down? Octave down. Okay. Oo. So, bala kong skumor ng octave machine kasi yung digital octave medyo kailangan pa ng Refinement. hindi okay sa tenga ko. So, bili muna ako ng octaver. Pero wala kang ginagamit na digital, yung dirt effects blocks bago mag-amp? Dati nag-rat ako. Tapos tinaray ko yung rat dito. Okay naman. Tsaka nagsa-sound capture siya. Okay. So, Kinapture mo yung rat mo? kinapture ko yung rig ko, yung Marshall amp ko sa bahay. Yeah. Yan yung ginagamit mo ngayon, yung capture mo? Hindi. Ito parang 5150 na gusto ko rin yun eh. Yan, at saka yung mga Mesa Boogies na-capture ko sa Neural Amp Modeler website. Yan. NAM capture NAM. mo? Pwede siya mag-NAM na file extension. So, pwede ko so wala nang transfer. conversion? Wala na. Okay. Diretso na. Nice. Yan. Tapos ito na yung madalas mong gamitin ngayon. Yeah. Tanda. Oo, dali lang parang i-setup. yung ipinanood ko kayo nung sa Sari-Sari. Sa sari-sari. Masaya mga text namin dahil plug and play lang to. Hindi na sila mamamroblema. So, yan na. Nice. Okay na to. Nice. Okay, so at this point, hihingin ko na yung ano yung ultimate Jerome Velasco lick? Wala. Ano yung madalas mong tugtugin? Madalas kong tugtugin. Yan. Kunyari, nasa music store. Or ano yung testing lick mo? Ano yung testing riff? Actually, yung pag nasa music store ako, kunyari, yung natutunan ko dati to kay, I think sa Guitar World Magazine, yung parang, gawin mo parang, paano ba yun? So, May talon yan ha. Aling lesson yan? Baka kay Steve Morse na yung mga madadaling Sige. yung mga ginawa niya doon. Okay. Okay.
isa-isayin natin, one at a time. So, first box. Okay, next box. Next box. Next box. Next. Same. Balik na sa dati. Yeah. Okay. So, Yep. Balik na doon. ah. Tapos ito. Anong dulo? Ah. Ganun ba yun? Hmm. So may Slow mo pagka-bluesy. Slow mo kaya mamaya. Oo. Kasi, Ayun. parang blues pero ito yung parang Yan. So doon ko parang nasanay na ako mag-slide. okay Di ba? Okay yun Sige, ulitin. Nice. Ito ang DBD, the latest Perf de Castro signature pedal. Available na sa inyong paboritong J-Craft dealer. Ano yung mga listening mo ngayon? Basically, mga alternative, mga psychedelic, more on the fuzz pedals na mga bands. Yun yung mga analyst ko. And for ngayon kasi nagpo-produce na ako ng mga bands, kailangan medyo malawak din yung mga pinapakinggan. Yeah. Yun hindi natin na-touch on kanina kasi like ako nag-classical ako, tapos nung lumipat si Glenn sa US, tapos Mongols ka, di ba? Yeah. And then after nun, nag-start ka rin mag-produce, di ba? First time ko mag-produce is yung Pupil na Wild Dive. Na okay naman yung naging album of the year nung Nice. Rock Awards. Tapos yun, parang nagustuhan ko na siya mag-produce ng mga ibang bands, may mga tumatawag na. So, minsan kasi kailangan mo ring yung pag-aralan paano ba mag-produce through music ba? Minsan, kailangan psychologically rin, kailangan gusto mo maging komportable yung banda. Yeah. So, yun. So, minimix mo yun both. Tapos in the end, ako rin minsan nagmi-mix for them. Kasi para makuha talaga yung tamang touch na gusto nila. Nice. Tapos, ngayon, aside from producing, nagmamaster ka rin for vinyl? Yeah, sa mga shoegaze bands. Okay. Kasi mostly ng mga shoegaze bands dito, gusto nila gawing vinyl yung nila. Yung sa Sonnet 58 na vinyl, Sonnet 58, Treasure Heaven, yun. Yun yung ginawa kong first na vinyl to master, which is basically, inano ko lang yung level to a perfect level. Pero, never touching yung essence nung original recording. So, yung mga slight EQ lang on the 3K or 4K, yung mga ganun. Pero, minuscule. Yeah. Kasi masters na yung dumadating sa'yo, di ba? Yeah. Pero kailangan lang mag-translate sa bagong medium. Sa bagong vinyl. medium. Ito, gaano kalakas dapat yung mastering for vinyl ngayon? Ano yung ceiling niya? Ako, inaano ko pa rin sa
sabi nila okay na raw ngayon. Kasi nagtanong rin ako can I really push it to Sabi nila because the quality of the wax or the shellac pwede na raw. Pero nag-iingat pa rin ako kasi baka pag binoost ko baka tumalon yung So doon pa rin ako sa -14 or -12 lufs or RMS. Yun. Hindi ko pinupush talaga ng todo kasi may volume naman yung malakasan. Oo, doon malakasan. At saka usually mga vinyl enthusiast, may mga luma din sila na mga records na ganun din yung volume wise, yun yung nila. Tsaka kompleto na sila ng setup, so kung gusto nilang pabayuhin yun. Oo. todo na. Mas kumikita ka sa vinyl ngayon kaysa streaming Di ba? Kasi physical copy siya. Sa tao, gusto pa rin nila yung nakahawakan nila So, yun. Nice. At ngayon, ano yung mga next plans mo? Upcoming? Well, ngayon kasi I do guitars for Ellie. And pag umuwi si Glenn, nag-aano rin kami, gumagawa rin kami ng shows dito. Speaking of Glenn, nabalita mo ba yan? Nag-lesson din siya sa akin doon sa US Talaga? Nag-lesson yun. Tapos, for a while, gumigig siya. Hindi siya kumakanta. Yung mga backing tracks na binibigay ko sa kanya, yun yung pinapatugtog niya, tapos nagli-lead lang siya. Tapos yung mga tao... Nice. Ano yung gitara niya? Paiba-iba na Paiba-iba na Hindi naka-offset. So, minsan, dumating siya naka-offset, tapos minsan may SG. Yeah. Basta kung ano-ano naman binibili nun Oo. Lagi siya nasa Guitar Center. Tsaka dati tambay siya ng Craigslist, yung classifieds namin. Tapos siguro ngayon, Facebook Marketplace na. Pero interesting yan. Matagal din siya nag-lesson Tapos yung next gig na pinanood ko na Pinoy production, tumutog siya. Teka, alam ko yung mga backing track na Tapos nagli-lead lang. Tapos syempre, sa dulo yung greatest hits na kanta. Pero okay din Oo nga Gusto ko ma-feel yung US doon, yung scene doon. Gusto ko kasi halos kilala ko na rin lahat. Nagme-message sa akin. Yun, gusto ko silang makita doon. Ano yung mga ginagawa niyo. Mas active dati kesa ngayon. Yun ang sasabihin ko. Pero meron pa rin naman. Meron pa rin naman. So tuloy-tuloy pa rin sila. Kaya, LA. Yeah. Yung less sa San Francisco mas kalmado. Pero dati nung bagong dating ako doon, late 2000s, mid 2010s, yun masipag. Si Levan nagpa-master sa akin ng vinyl na mga US bands. So nandun yung favorite ko yung Antitrust from Vegas. Vegas. Ganda ng recording So yun, pa yun. Jason. Na-master ko yun to vinyl. Nice. Yung iba doon na master mo din. Like, mga friends ni Levan. Mga bands. Anong banda ni Richard? New Day in August. I'm not sure. Hindi pa? Hindi ko na maalala. Yung kay Glenn, nandun din. Ay, kay Glenn nandun. Nice. Okay. So, may bagong tradition ngayon sa Perf Talk. Since na-figure out ko na kung paano yung setup, ang ending natin sa bawat Perf Talk ngayon, meron tayong jam over a backing track. Okay. So, yun ang gagawin natin next. Tingin ko mas interesting yung kaysa jamming lang ng gitara.
Partida, nakamultay. Multi-effects yun. Nice one, nice one, nice one. Thanks, Jerome. Okay, lahat ng socials ni Jerome lalagay ko sa video description. Like, share, subscribe, follow. Thank you, silentnoise.ph for hosting us today. Thank you. So, until next time, see you in the next Perf Talk. Cheers.